Tara na, isang namayan tayo sa isip at sa puso ko. Ikaw sila. Who are the people in your neighborhood? The people that you meet each day. I'm Father Louis Castañeda. I was born in Namayan on August 3, 1956. Regarding my vocation story, probably I was mistaken to being a good boy by a priest kasi I was studying in Don Bosco, first year high school. And the priest mistook me to be a good boy. Kaya he invited me to enter Pampanga, our minor seminary. So when I was there, I told the parents if I could go the following year. They allowed me. And I found myself the following year in the seminary, minor seminary. And I enjoyed myself there. Maybe God has used many ways in calling people. Probably mine was that, no? Na napagkamalan na mabait pero siraulo pala kasi. But we were very happy. My memories, fond memories of the Mayan is parang maganda yung magkakapit-bahay. Tapos we have become very close to everyone in the neighborhood. Talagang maganda yung samahan pagka merong party sa bahay, nandun sila lahat. Pag may party sa kanila, we are joining them in their celebration. Sa akin, mas closer kasi hindi masyado pang marami. So, we get to meet many more in the neighborhood. I'm happy to note that there are many developments. Nagkaroon ng eskwela, yung church nandun na, yung chapel. Pero yung school, yung playground, na-improve siyang mas maganda. So, I noticed that there was a lot of improvement. Tapos yung drainage system. That one is a very good project kasi for the longest time, laging nakakaroon ng baha doon. I think now they are okay. It's something that we were praying for the longest time na magkaroon ng maraming kabataan na magpapasyang magpare o magmadre or religious in any of the congregations. Kasi kailangan talaga ng lipunan natin na mas marami pa yung maglilingkod, lalo na sa mga kabataan. That's why I follow Don Bosco because the mission of Don Bosco is for the youth, especially the poor and the abandoned. So, people of Namayan, young people of Namayan, be very certain that you are with a good barkada. Kasi that will last a long, long time. Sa ikalawang episode ng Business Features, kung saan po ipapakilala natin ang iba't ibang mga negosyo sa ating barangay, pasukin po natin ang OPS store o ang tindahan ni Ate Odessa. Tara! Ako si Odessa. Welcome to my store. Nagsimula yung OPS store sa garahe namin sa bahay. Siya yung parang pangatlong negosyo na ata ng mother ko. So, nag-start siya sa karinderya, then naging computer shop, tapos eventually naging tindahan na. Noong 2021, kasagsagan ng pandemya, kinilala ang Namayan bilang pinagsimulan ng reverse isolation. Bukod dito, naisip ni Kapitan Dondon Francisco na may iba pang personal na pangangailangan ng COVID patients bukod sa tipikal na ayudang ipinamamahagi. Halimbawa na ang sanitary pads para sa kababaihan. Dahil dito, inilunsad ang Malasakit Coupons, isang forma ng ayuda para sa COVID patients ng Namayan at nakipag-partner ang barangay sa tindahan ni Odessa para maklaim ito. Yung starting capital niya is 20,000. And then, napalago niya ito sa pagtsatsaga lang na pagsali sa mga cooperative, pag-maximize ng mga discounts sa mga ibang stores. And, tsinaga niyang hindi magsara full year ng tindahan. So, sa loob ng isang taon, mga less than 5 lang siyang nagsasara. So, yung mga
gustong magsimula ng business, kailangan i-ready nila yung sarili nila kasi hindi madaling journey yung pagkakaroon ng sariling negosyo. Maraming failures na pwede kayong ma-experience during ng pagbe-business nyo. Pero at the end of the day, if sinaga nyo yung business nyo and nag-stick kayo sa business na gusto nyo, sa tingin ko, magiging successful din yan. Alam niyo bang na-feature na ang tindahan ni Odessa sa CNN dahil sa Pay and Go? Isa lamang ito sa mga ipinagmamalaki ng ating barangay at marami pa tayong aabangan dito sa Business Features! It's Sunday, so it's Zumba Day. Tuloy-tuloy pa rin po ang regular Zumba session ng Namayan Sexy Movers dito sa ating Namayan Park. Ito po ay open for all ages and all genders. Ang kanila pong schedule ay Wednesday, Saturday, and Sunday. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kabarangay? Register na at makizumba na! Mga kabarangay, nandito po tayo ngayon sa Makati sa isang taping ng Sa Barangay Tayo kung saan ang ating very own Kapitan Dondon Francisco po ay sasalang sa kanyang unang taping as a host ng nasabing programa. At tapos na nga po ang pag-tape ni Kapitan Dondon Francisco ng kanilang first episode dito sa Barangay Tayo. Panoorin niyo po at tumutok sa kanilang YouTube channel. Gandang araw po ating mga kabarangay. Tayo po ngayon ay nandito sa ating Bulwagang Maharlika para sa on-site registration ng ating COMELEC. For our step number 1, interview verification, kung saan dito po i-verify ang mga information na ating ibinigay sa ating mga COMELEC officers. Para naman po sa ating ikalawang step, ay ito po ay ang logbook and precinct assignment, kung saan i-assign na po ang presinto after natin sa step number 1 at ila-logbook ng ating mga COMELEC officers. Ang ating pong ikatlong step ay ang biometrics capturing, kung saan kukunin po ang ating mga biometrics and even ang ating signature. Para naman po sa ating ika-apat na step, ang thumbprint at acknowledgement receipt. Kung saan dito po ay tayo ay magda-thumbprint at ilalagay natin sa ating COMELEC paper at makakakuha po tayo ng acknowledgement receipt na tayo ay successfully na nakapag-rehistro na. Ating COMELEC on-site registration po ay magtatagal simula Mayo 10, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at susundan naman ng Mayo 17, natatagal po mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon din po. Kaya punta na po tayo mga kabarangay at tayo ay magparehistro na. Narito po tayo muli sa ating honor and horror roll kung saan ipapakita natin ang mga bagay na kapag mapagmalaki, pati na rin ang mga bagay na kaya pa nating i-improve sa ating barangay. Unang honor, nakita na ba ninyo ang bagong pinaglalagyan ng ating I Love Namayan markers? Masayang-masaya kaming ipakita sa lahat ng manonood dahil ang lakas talagang makapagbigay ng village vibes ang aesthetics natin dito. Salamat syempre sa creative mind ng ating Kapitan, Dondon Francisco. Sakto rin ang mga bagong lagay na kawayan sa ating barangay to add more greens to our streets this very hot season. Mas maganda nga po ito sa gabi dahil it shows how colorful ang buhay natin dito sa Namayan. Tara, selfie na tayo! Ang ganda nga naman talagang tingnan ng ating I Love Namayan marker, lalo dahil sa ating pangalawang honor, palagi pong malinis ang ating main roads dito sa ating barangay. Salamat sa ating Traffic and Parking Management Ordinance sa Namayan. Salamat sa inyong kooperasyon at pagsuporta mga kabarangay dahil sa inyo maaliwalas ng tingnan ang J. Rizal, C. Castañeda at Doña Basilisa Streets. Nakaka-proud! Sa horror naman, dahil sa init ng panahon, nagkaroon po ng 4 na electrical fires dito sa ating barangay.
Mabuti na lamang po at palaging handa at aksyon agad ang ating punong barangay, Don Francisco, kasama ang Namayan Emergency Action Team o NEAT. Paalala po sa lahat, kung hindi nyo na po ginagamit ang appliances, mabuti pong i-unplug muna ito upang magkaroon po ng kaunting breathing space ang load ng ating transformers at maiwasan silang pumutok dahil sa sabay-sabay na mga aircon, ref, at iba pang appliances sa ating kabahayan. Para po sa pangalawang horror this week, sa Ali 2, may butas sa daan kung saan ilang beses raw na-shoot ang paa ng isang bata. Panoorin natin ito. Nahulog po ako sa butas. Ako po si Lawrence. Mag-iingat po kayo para hindi po kayo mahulog dito. Ingat po mga kabarangay. Aabangan nating maayos ito upang ito ay maging honor na next time. Ayun lamang po this week. Kita-kits tayo sa susunod na episode ng Honor and Horror Roll. Favorite color blue. Malamig. Halo-halo. Playing basketball. You meet a lot of young people. St. John Bosco. Sunrise. Coffee. Tag-araw. Lumipad. John 3:16. Brother, sun, sister, moon. Dog, 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 dog. I love Namayan. First, because we were born there. I've seen it when we were younger. It's not as cramped now. There were more free spaces. Many more children can play. But you know, this is the development that's going on there. Maganda rin. I want the young people of Namayan to be with good barkada, good tropa every time because they last forever.